Lord, please send some help. Tumambad naman ang isang sinkhole sa Daang Bantayan, Cebu. Bukod sa mga nasirang simbahan at ibang istruktura dahil sa lindol. Mula roon, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, iba't ibang anyo nga ng pinsala ang ating nasaksihan dito sa Daang Bantayan na Cebu. Meron nga nasirang simbahan, mga gusali, tulay at nakita rin natin ang sinkhole. Pero Emil, sa gitna nga ng lahat ng ito, nasaksihan din natin kung paano makaranas ng gutom ang ating mga kababayan dito. Kalunos-lunos ang sinapit ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima o ang Daan Bantayan Church. Ang simbahang itinayo noon pang 1886 ngayon larawan ng pinsala. Off-limits na ito kahit sa mga taong simbahan. Kaya sa kapilya sa gilid na lang ng simbahan nagmimisa. Instrumento sa pagdala sa katawan. The day after, the night before, the day after the destruction of our church, Archbishop visited and he assured us that the Archdiocese would help. At the same time, one of our priests who is in charge in heritage inform us regarding the agencies of the government. They are concerned about the church and for the renovation. Malapit naman sa plaza ng Daan Bantayan, nakapila ang mga residenteng ito. Akala kasi nila ang mga humihintong sasakyan maghahatid na ng tulong. Ganito raw kasalat ang ayudang nakukuha nila. 3 araw na kami dito, sir. Isang boteng tubig lang yung binigay. Bukod sa mga tubig, ano pang kailangan nyo? Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, ng pagkain. Kasi yung mga donations na nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero magpo-pull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa Cebu City, sa warehouse nila. It's enough for all the affected families. Sa munisipyo, maraming bitak na lupa sa paligid. May mga bahagi ng munisipyo na tuluyang nawasak. Para mailabas sa mga gamit mula sa loob ng munisipyo, idinaan ng mga ito ng mga bumbero sa bintana. Ang sangguniang bayan sa isang open space nagsesyon. Sa kabilang pampang, tanaw ang mga tahanan na nawasak din ng lindol. Napinsala rin ang mga tulay. Sa Sitio Mayho sa Barangay Paypay, tumambad sa mga residente ang sinkhole na ito matapos ang lindol. Nung sukatin daw ng mga otoridad itong sinkhole, lumalabas na nasa 4 meters yung lalim nito at napansin pa natin na tila may maliit na butas dun sa dulo na may tubig. Ang nangangamba ngayon yung mga residenteng nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng mga otoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito. Ang sima na si Jepon, nanghihinayang sa ipinatayong bahay na ngayon may bitak. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon, gabi-gabi na lang, sa labas kami natutulog, sa umaga hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon, dahil nakadirect doon mismo sa bahay. Sa mismong gilid ng dagat, may nakita ang mga residente na isa pang sinkhole matapos ang lindol. Sa parehong barangay, naipit sa guho ng kanilang bahay ang pamilya ni Angelita kasama ang kanilang asong si Luke. Bago ang lindol, hindi na raw ito mapakali at nagtatatahol. Nang lumindol, hindi napuruhan ng kanyang mister at 8 taong gulang na anak dahil si Luke daw ang sumalo. Nagamot na ang pamilya Postrero. Si Luke, pinagamot ng isang organisasyon. Napuruhan ng kanyang mga paa at maselang bahagi ng katawan nito at hindi pa matiyak kung makakalakad pa. Nagpapasalamat nga kami na nandoon siya, saka siyang nakaligtas sa anak ko, saka sa mister ko. Bakit po? Dahil siya yung naipit siya yung nadaganan talaga. Sa Barangay Mahawak sa Medellin, natagpuan namin sa fishing village ng Pandan ang mga residente na nagsuot ng plastik sa pagtulog sa labas ng bahay. Naisip raw ng mangingisdang si Mang Jesan na ang plastik na sidlan ng mga isda bilang panangga sa ulan. Kasi nawa ko sa aking mga kasama, sir, nandun lang sa yuta.
Nagaganon lang. Hindi po kami nahirapan gumamit ng plastic kasi po nakaupo kami, nakahinga po kami. Tapos may bakante naman po, lumabas po yung paa namin. Emil, kaninang madaling araw ay talagang ramdam natin ang malakas na aftershock dito sa Daang Bantayan. At sabi nga ng Kura Paroko dito, yung pinakaibabaw nung main entrance nitong simbahan ay muli na namang nagkapinsala. Pero sa ngayon talaga, ang talagang inaalala ng lokal na pamahalaan ay kung paano nga ba mahatiran ng karagdagang ayuda yung kanilang mga residente dito. Kaya naman sisikapin daw nila ang lahat ng paraan para mabigyan ng tulong ang bawat isa. Yan muna ang latest mula rito sa Daang Bantayan. Balik sa Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Tinatayang 10,000 nicho ang winasak din ng nagdaang lindol sa Bogo, Cebu. Marami ring classroom ang nasira at may isang gurong patay. Nakatutok si Fe Marie Dubabok ng GMA Regional TV. Hindi nakaligtas sa lindol ang himlayan ng mga yumao dito sa Bugos, Cebu. Karamihan sa mga nitso nabasag o nasira. Maaga pa lang, may mga bumisita na sa Corazon Cemetery at sinilip kung naapektuhan ang nitso ng kanilang mahal sa buhay. Kabilang si Rosalina Ramos na nagpadasal na rin para sa death anniversary ng kapatid. Chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga netso nila. Kasi talagang dito sa Bugo yung center ng lindol. Ayon sa tagapangalaga ng sementeryo, halos kalahati ng mahigit 20,000 nitso rito ang nasira. Kabilang sa nagiba ang bahagi ng isang apartment type na bone chamber. May ilang kabaong din ang kita na nang masira ang kanilang nitso. Nasa mga patay deo nangguho ng mga kabaong nila. Yeah, marami ba ning problema gani sa among mga kaparian ngay ila maning parokya god. Humingi ng pangunawa ang pamunuan ng sementeryo sa mga kaanak ng mga nakalibing habang hinihintay ang mga sunod pasya ng simbahan na nagpapalakad nito. Nagkapinsala rin lahat ng 38 paaralan sa Bugo ayon sa school division doon ng DepEd. Mahigit 7,000 classroom ang nasira. Sa initial report nila, may 2 schools kami na declared as per principal lang is totally damaged daw. Yung sa Cumbado Elementary School at sa Binabag Elementary School. Mai-inspeksyon ang DepEd Central Visayas sa Northern Cebu. Ongoing assessment sa mga school and we really prioritize safety. So that's the instruction of PBBM and Secretary Sani, ang safety sa itong mga kabataan. So we shifted to EDM to ang i-implement karon. Bukod sa mga classroom, apektado rin ng lindol ang mga estudyante at mga guro sa kani-kanilang tahanan. May isang guro pang ang namatay matapos matabunan ng malaking bato ang bahay. Kaya magpapatupad muna ng alternative modes of learning para tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Dahil wala nang hinahanap ng mga biktima, itinigil na ang search, rescue at retrieval operation sa gitna ng pahirapang pag-recover sa mga natabunan ng guho sa Cebu. 68 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense Region 7. Ang aktwal na paghahanap sa ilang mga biktima rito po sa Bugo City. Narito sa aking eksklusibong pagtutok. Mas lagi na kailan mo? O mo kailan? Pero takadinin mo, boss? Nang mapasok ng Quick Response Team ng DPWH at ng Philippine Army ang area kung saan naroon ang mga bahay sa paanan ng kabundukan na natabunan ng landslide, maging sila nabigla sa nakita. Sus, yung taon kaloy. Dating may komunidad sa lugar na ito sa Sitio Laray sa lungsod ng Bugo. Pero wala nang makikitang anumang istruktura makaraang mapitpit ng mga nagbagsakang mga bato. Ang mas masaklap, may mga taong nadaganan. Ngayon na nakuha. Una? Ang upat. Una nang na-retrieve ng mga otoridad ang 4 na labi sa guho. Breaker na go? Pero may mga mag-anak na naiwan pa raw. I suspected to look katong lawas na tabunan ng dakong bato from the landslide area. Dahan-dahan ng retrieval dahil mayat maya ang aftershocks. Tinalian ng mga batong dumausdos at sa tulong ng mga heavy equipment.
Binasag ang mga bato para ma-penetrate ng team ang mga labi sa ilalim gamit naman ang mga hydraulic spreader at cutter. Ilang oras ang lumipas, nakuha ng mga biktima, pawang wala ng mga buhay. Ang na-retrieve sa napuruhang bahay, ang pamilya ni Philip John Malinaw, panganay na anak ni Tatay Gregorio. Kasama ni Philip John ang kanyang may bahay at 2 anak na kapwa, 11 at 8 taong gulang. Natutulog na raw ang pamilya na mangyari ang pagyanig. Gika sa bukid, ligid. Igo ang balay. Lupitan naman sa bato. Ano ito, gibakho. Ilang metro lamang ang layo ng bahay ni Tatay Gregorio sa pamilya ng anak. Nasawi rin sa pagguho ang kanyang 2 apo. Sa pangalawang anak na si Mark, hindi raw niya inakalang mauuwi sa trahedya ang paninirahan nila sa paanan ng bundok. Paano uusad? Paano? Masakit po ito. Masakit. Masakit ang panganoon. Nasaan po kayo noon? Ano mangyari? Nandito kayo sa sakahan? Nasa labas kayo ng bahay kayo? Halos naubos din ang pamilya ni Nel John Tapang nang matabunan ng naglalakihang bato. Ang nag-iisang nakaligtas sa mag-ina ni Nel John, ang kanyang 11 taong gulang na anak. Murag na siya ako, sir. Wala na sila. Sino ang nagsabi sa'yo? Paano mo nabalitaan? Muli mo ko dire. Umuwi ka rito? Tapos, ano yung nadatnan mo? Nagatuloy na mo sila sa pabaw. Aha. Naabda na mo nga wala na silang tulo. Ugot pa kayong sinugan, sir. Si Ariel kailan naman hindi matanggap ang pagkasawi ng kanyang 2 taong gulang na bunsong anak, lalo't kamamatay lamang ng kanyang misis at ng kanyang panganay na anak dahil sa malubhang karamdaman. Paano mo nalaman na lang? Nung pagka-lindol, katapos ng lindol, nagkataranta na kapsa kami doon kasi nagano na ba. Then tapos yung kamag-anak ng kasama ko sa trabaho, tumawag, taga dito, tumawag, na sabi daw na yung mga residente na nagkagulo, then yung mga mahal namin sa buhay, natrap na daw sa bahay namin. Ano naramdaman mo nun? Yung parang naghalo-halong yung emosyon ko na parang nag-guilt ako nung parang gano'n na Matindi rin ang pinsala sa bayan ng San Remigio. Isa sa napuruhan ang Capellina de Fatima Replica o Munting Kapilya. Isa rin sa mga pininsala ng malakas na lindol, ang kapilya ng replika ni Our Lady of Fatima. Dito po yan, sa bulubunduking bahagi ng San Remigio, Cebu. Itinayo ang kapilyang ito taong 2020. At kung inyong makikita mga kapuso, pinadapa ng pagyanig ang mga pader ng istruktura. Mistulang binalatan ng altar at kisame. Basag ang mga bintana ng simbahan na itinayo taong 2020. Pero hindi naging hadlang ang pagsubok na ito para sa mga Cebuano para lalo nilang mapalalim ang kanilang pananampalataya. Nagtayo po sila ng makeshift tent sa harapan mismo ng kapilya. At dito ngayon, idinaraos ang pagdiriwang ng mga banal na misa para sa nalalapit na kapistahan. At walang tigil na pagdarasal para makarecover kaagad ang probinsya. Abot langit ang pasasalamat ng isang inang nanganak sa gitna ng kalsada sa kasagsagan ng lindol dito po sa Cebu. Ang mga doktor na nagpaanak sa kanya tuloy sa pagseserbisyo sa kabila ng panganib ng mga pagyanig. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Matapos ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol nitong Martes, nag-viral ang litratong ito na kuha sa gitna ng kalsada habang umuulan. Doon na kasi inabutan ng panganganak ang 19 anyos na si Regina Carla Alfanta. Kasama siya sa mga pasyente ng Cebu City Medical Center na inilabas ng ospital kasunod ng lindol. Sa pagtutulungan ng medical staff ng CCMC sa pangunguna ni Dr. Grace Rabago, ipinanganak ni Regina ang kanyang masiglang baby girl.
Lahat ng hirap at takot napalitan daw ng saya nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak na si Mary. Dako jud kayo na kung pasalamat ninyo kay wala jud ko ninyo gipasagdaan. Uban pong doctors daghan mi. Doktor ka ana jud na imong dedication sa imong kuan sa imong pasyente. Kung bisag ika kung naa ka sa akong sitwasyon ako lay naa. Any doctor will do that. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.